Ownership ay mahalagang bagay. Actually, malawak po na usapan ng ownership. At madalas siguro familiar tayo sa ownership. Ano ba yan, Kuya Man? Yan lang yung pagmamay-ari ng mga bagay-bagay. Pero ngayon, ang gusto kong pag-usapan nating ownership is yung principle ng owning of the vision or a responsibility as your own. Parang yung sinasabi mo sa sarili mo na kung ano yung nasa harapan ko, akin to. No, kung binigyan ka ng responsibility, binigyan ka ng problema, ano usually yung reaction natin? Sino sa inyo nagkaroon na ng problema? Yeah? Sino sa inyo nakakapansin na punong-puno ng problema ang Pilipinas? Ang tanong ko ngayon ay anong usap-usapan ninyo ng mga kachismisan nyo or kapitbahay, kabarkada, katrabaho tungkol sa problema ng Pilipinas? Ha? Traffic? Ano? Ayaw nyo nakikipag-usap sa akin? Sige, ako na lang. Sa cell group na lang, o nga pala, bawal makipag-usap sa maraming tao, sabay-sabay. So, usually, naiiwan tayo sa pagrereklamo. Okay? Pagka may iniwan sa ating trabaho na hindi natin kaya, pati sa boss natin, binabalik natin sa kanila, reklamo. Pag inutusan tayo ng magulang natin, napakahirap ng papagawa sa atin, ang binabalik natin sa kanila, reklamo. Pero, ang secret ng ownership is pag inumpisahan mo ang kinin ng isang bagay, yun yung umpisa na malalaman mo kung paano harapin ang sitwasyon. If you're acknowledging the reality of the situation and saying that this is my problem, this is ownership. Si Nehemiah, siya yung isa sa mga favorite Bible characters ko kasi he was a man of ownership. Pagkabalita niya nung problema na yon, nag-react siya, sabi niya, naku, ano ba tong sitwasyon ng Israel? Ano ba nangyayari sa kanila? Sa sobrang lungkot niya, umiyak siya. Pagkaiyak niya, sabi niya, he began praying, he began seeking the Lord, and he began fasting. So, he owned the problem of his nation. At maliban doon, inangkin niya yung kasalanan na nag-cause doon. 3 beses niya binanggit yung, yung I, myself, me. Di ba? Nung humingi siya ng tawad, my family, kami yun. Kung ano yung nararanasan natin sa Pilipinas ngayon, hindi natin pwede isisi lang sa government. Sabihin nga natin sabay-sabay, it is our problem. Yun yung ownership. So, we know that our political wall is broken down. So, our government is not effective, sabi ng marami, tungkol sa problema natin. But the question is that, did your knowledge of our broken condition make you weep, fast, and pray? Or did it make you complain more and more? Natuwa ka kasi tuwing may mamimit ka, meron kang kwento. Uy, alam mo ba? Sabi ni President, ganito daw yung problema natin sa EDSA, hindi nakamamatay. Mahirap po na ang kininto. Ito yung challenge natin para sa atin lahat. Many people are so good at analyzing the world's condition but are so weak at owning it. Rather, we always find someone to blame and end up being complacent and relaxed even when we cannot afford to lay low. Dahil hindi natin maangkin yung problema, hindi natin ma-acknowledge na parte tayo ng problema, sinisisi natin lagi sa gobyerno, sinisisi natin sa mga leaders o sa magulang natin, kung sa bahayan o sa mga kuya at ate, sa mga boss. Dahil sa kanila yung problema, anong gagawin natin? Maliban sa nakikipagkwentuhan tayo na nagre-reklamo, sometimes, inaatupag na lang natin yung sarili natin buhay. Nakakalimutan natin na
kailangan natin ng isa't isa. Tingnan mo nga yung katabi mo ngayon. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Tanungin mo nga kung kaya mo ba mabuhay kung isa lang tao sa mundo? Kailangan natin ng coexistence. In order for that to happen, ito yung isang bagay na kailangan natin matanggap, yung ownership. Sabihin nga natin ulit, ownership. So, unang-una natin pag-uusapan is yung broken walls. Okay, mag-alala, hindi building ang pag-uusapan natin. Sabi niya dito sa verse 3, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. So, I have news for you today, and my hope that this will urge us to participate in the vision of winning souls and making disciples as a challenge of ownership. Pwede ba nating i-phrase yung verse na binasa ko para sa Pilipinas? Okay lang ba sa inyo? Hindi kayo magagalit na binabaluktot ko yung Biblia? Pag-aralan lang natin yung sitwasyon natin. Di ba? Yung Filipino people are in great trouble. Tama ba? So, people are tired of government. Kaya nga lagi tayo nagko-complain eh. Di ba? Hindi na natin, di ba? Kaya nga naglalagay na lang kasi hindi naman gagana yan eh. Di ba? Di uusad. Pameriendahin mo na lang or masayin mo na lang. Bigay mo na lang hinihingi niya. Kasi people lack ownership. We are still playing the game of blaming others for our frustrations. We have a reason that we cannot follow all the law. Imposible naman yan eh. Wala namang kayang gumawa niyan. Walang kayang sumunod. Walang perpekto, di ba? Sabi nila. Kaya magsisihan na lang tayo kasi wala namang perpekto eh. Maghanap na lang tayo ng mahanap na kakarga ng problema natin. Maghanap tayo ng politiko na actually, sa totoo lang, kaya natin, siguro, kaya ako pinipili si Duterte, handa siyang mamatay pero hindi dahil banal siya. Wala na eh. Anong gagawin natin? Madalas ganun tayo. Gusto natin na, siya na lang magkarga ng problema natin. Total, gusto niya na mamatay. Gusto niya ayusin yung mga problema natin. Sabi niya, di bale na, basta maayos lang natin. We always have a reason why we should have been living in another country other than the Philippines. Minsan nakakahiya kasi hindi pa Pilipino yung nagmamahal sa Pilipinas. Hello? Tanungin mo yung katabi mo, gaano ba kakamahal ang Pilipinas? Sabi niya dito, our wall of security is broken down because of corruption. We do not feel the presence of the government with regards to meeting our needs. Pero madalas, mas napapansin natin dahil dun sa collection ng taxes sa mga dapat bayaran. Tayo rin naman, mga businessmen, gusto lang natin mag-take advantage of people. Kung tumawad siya, di baba natin yung quality. Naalala ko yung nakipag-bargain ako sa binili kong washing machine. Hindi ko alam na habang tumatawad ako, pinapalitan na pala yung model. So, lesson learned, hindi ka pwede tumawad. May limitation ng tawad. Sa kanila na rin naman, dapat matutunan ng mga businessmen is mas mahalaga mabigay ko yung quality. Kaya hindi ako galit sa Starbucks kahit maraming galit eh. Hindi naman ako umiinom ng Starbucks. Pero alam ko lang yung prinsipyo nila na gusto nilang mabigay yung gusto nilang ibigay. At masaya naman rin yung mga umiinom kahit naubos pera nila. Diba? Pero minsan, sa sobra natin gusto mag-negotiate, maraming nako-compromise. Nako-compromise yung sweldo ng tao, nako-compromise yung quality ng produkto mo, nako-compromise yung maraming bagay. Marami kang tinatabi. Yung safety minsan ng tao. Punta na lang tayo dun sa mga lower brand ng mga electrical equipment, lahat ng bagay na lower brand para ma-afford natin mabigay yung hinihingi ng customer.
Dahil doon, nasa-sacrifice ang safety. Ang problema rin naman natin is yung monopoly. Alam niyo sila, Pastor Joey, 3 buwan na nag-a-apply ng PLDT. Wala silang pakialam kasi walang kalaban Nasiraan ako ng internet sa shop, 1 buwan na, hindi ginagawa. Walang pakialam, walang kalaban Sa Kamuning, isa lang yung talagang provider, di ko nasasabihin sa inyo. Selected yan, meron silang area dito. Yung area nila nagbibigay sa akin. Hindi ako pinapansin pag tumatawag ako. Bakit? Walang kalaban Tayo naman, as people, we always think about ourselves and our families. Rarely does anyone know how to think about the problem of our nation. Hindi natin naiisip, gagawa ko para dito. Yeah? Our gates have been burned with fire. We are so vulnerable. Kung gusto lang ng China, matagal niya na tayong kinuha. Both politically and economically, talagang kitang-kita tayo sa buong mundo because of our situation. Yun lang, may promise sa atin talaga si God na He will protect us. Pero tanong mo yung katabi mo, are you taking part? Are you kneeling down? Are you praying? Are you really concerned about what is going to happen? Tignan natin tong sitwasyon na to in comparison sa tubig. Kagaya ng kinompare ni Bishop Oriel minsan sa tubig. Pasensya na kayo, mahilig ako sa tubig kasi yan lang ang naging trabaho ko. So, let us parallel this situation with water. Naniniwala ba tayo lahat na water is a sign of life? Without water, it is difficult to survive. And on the other hand, bilang Pilipino, alam din natin na pwedeng yung magandang tubig na nagbibigay buhay, pwede rin maging perwisyo. Okay? Lahat tayo, dinaanan tayo ng Ondoy, dinaanan tayo ng Yolanda, dinaanan tayo ngayon nung huli ng Lando. Buksan natin yung Bibles natin sa 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22. The people of the city said to Elisha, "Look, our Lord, this town is well situated, as you can see. But the water is bad and the land is unproductive. Bring me a new bowl," he said, "and put salt in it." So they brought it to him. Then he went out to the spring and threw the salt into it, saying, "This is what the Lord says, I have healed this water. Never again will it cause death or make the land unproductive." And the water has remained pure to this day according to the word Elisha had spoken. Maganda rin yung illustration ni God dun sa Exodus tungkol sa bitter waters. Pagdating nila dun sa water of Mara, sobrang pait ng tubig at di mainom ng Israelites. Pinatapunan niya kay Moses ng stick at pagkatapon niya ng stick, naging sweet, naging good yung water. Ito yung problema nila, that they were experiencing bitterness in Egypt, but God wants them to be brought to the land of Israel where there is overflowing of honey, milk, and everything else. Nandun lahat sa Egypt. God will provide for them. Siguro pwede natin makita yung bansa natin sa ganung sitwasyon ngayon. Actually, nagpo-progress tayo economically na maganda. Pero we're experiencing yung tinatawag nating bitter waters. Sabihin nyo, bitter waters. Destroyed yung system natin. Ecologically, kung titignan natin, mahirap po tanggapin na alam natin, di ba, nung
bago dumating yung Lando, magkakaroon ng drought from September to January. At sabi ng MWSS, kulang yung tubig natin para masupply kung hindi uulan. Pero lahat, siguro, nanalangin, ayaw namin ng tagtuyot. Yung mga nagtatanim sa norte, nanalangin na gusto naming umulan. Pero pag ulan, hindi naman ganun kabigat nung ulan, anong nangyari? Hindi nyo na alam nangyari kasi hindi kayo umuwi ng probinsya. Bumaha, nasira, nagkaroon ng landslide. Sabihin ba natin, walang Diyos? Bakit nangyari yun? Walang pakialam yung Diyos. Ba't niya kami kinawawa? Humingi lang naman kami tubig pang inom. Bakit ganyan? Kaya tayo walang tubig in the first place kasi wala tayong puno in the first place. Kaya ngayon tayo binaha in the second place dahil walang puno. Kung saan natin gusto magtayo ng bahay, magtatayo tayo ng bahay. Kung saan natin gusto magtayo ng kung anong gusto natin itayo, tatanggalin natin, magtatayo tayo ng taniman. Sisirain yung mga ilog ng ulan kasi walang puno. So, na kanina yung problema? Walang Diyos o... Hello? Diyan ba kayo? Tingnan nyo, anong ginagawa ng ownership? If you really own the problem, kunwari, sabihin natin, ikaw ay taga-norte, kung inangkin mo yung problema, you will begin visioning planted trees. And when you begin visioning planted trees, tuwing pag-uwi mo, meron kang tinatanim. Yun ang ginagawa nila ngayon sa Mountain Province, meron nag-aangkin ng ibang portion doon, nagtatanim ng puno. Pero, ang problema, Pilipinas, Mountain Province lang ba? Hello? Hello? We are well situated, but we are limited because, sabi nga natin, yung mga problema sa government and tayo mismo, wala tayong self-driven mentality. Hindi natin kayang tumayo sa harap ng mga problema. Hindi natin kayang angkanin na parte tayo ng problema. Kaya dito pumapasok yung tinatawag nating broken walls. Sabihin nga natin, broken walls. So, wala tayong tubig dahil wala tayong enough na puno at mas malala ang epekto ng bagyo dahil sa kakulangan ng puno. Sino yung pumutol ng puno? Illegal loggers daw, pero bumibili ka ba ng tissue? Joke lang, hindi ako ganun ka-extreme. Pero, ha? Japan pala gumawa. Alala ko, nagkakaroon kami ng discussion ng wife ko, ayaw niya ng bulaklak kasi pinuputol daw. Pero napansin ko, ang hilig niya sa tissue. Sabi ko, di ba galing din yan sa puno? Ay. Pero anyway, sa mga hindi nakaalam, yan yata yung tinatawag nilang paper tree. 7 years lang tinatanim yun, mabilis yun, at kailangan din bantayan kasi mabilis matumba. So, hindi yan po yung lahat ng klase ng puno, hindi nara yung papel na ginagamit ninyo. So, ang problema natin sa tubig ay mas komplikado kaysa sasabihin lang natin na wala atan Diyos. Ang problema natin sa tubig ay kailangan ng tinatawag na ownership. We need to own our problem. Let us say it all together. This is our problem. Ngayon, imagine niyo yung tubig na yan, that's the situation of our political system, yung trabaho natin, yung economy natin, yung sitwasyon natin sa pag-aaral, sa education, lahat ng nangyayari throughout the Philippines, that is the same problem. Hinahanap natin ang masisisi, pero we're all part of it. Kaya yun ang gusto ko pag-usapan natin, this is our problem. Okay? Pangalawang problema natin is tinatawag na complacency. Sabihin niya, complacency. Sometimes, we know that it is our problem, but still, we get the luxury of complacency. Sabi ni Webster, self-satisfaction, especially when accompanied by an awareness of actual dangers or deficiencies. Pag di mo nararamdaman na malaki na yung problema ng Pilipinas, hindi ko kayo tinuturuan magreklamo, pero kailangan maramdaman mo kahit papaano. Meron kang tinatawag na complacency.
Tingnan natin yung Amos chapter 6, verse 1 to 7. Woe to you who are complacent in Zion, to you who feel secure in Mount Samaria, you notable men of the foremost nation to whom the people of Israel come. Pwede mo sabihin na okay naman ako, I'm well-fed, okay yung pamilya ko, they are good, sinusupply ng trabaho ko lahat ng kailangan ko. Actually, I might not need God, I might not need any help from any other people. Verse 2, go to Calne and look at it. Go from there to Great Hamath. Then go to Gath in Philistia. Are they any better than your two kingdoms? Is their land larger than yours? Parang sinasabi ni God dito na, tignan mo yung trabaho mo. Tignan mo yung boss mo. Can He provide to you sunshine? Can He provide to you rain when you need rain? Ang limitation niya, nang kaya lang niya ibigay is pera. But actually, as a man of God, you are bigger than He is. Hello? Sabi niya, are they any better than your two kingdoms? Is their land larger than yours? Pero ang nangyayari kasi, dinideny mo na merong problema. Sabi niya dito, you put off the day of disaster and bring near the reign of terror. You lie on beds adorned with ivory and lounge on your couches. You dine on choice lambs and fattened calves. You strum away on your harps like David and improvise on musical instruments. You drink wine by the bowlful and use finest lotion. But you do not grieve over the ruin of Joseph. Therefore, you will be among those first to go into exile. Your feasting and your lounging will end. Sometimes, sa sobrang complacent natin, sa sobrang ine-enjoy natin yung life, tama naman, you enjoy life. You enjoy the goodness of life, the benefits of life, no? Yung magandang trabaho natin, magandang future natin. Pero ang sinabi niya dito, do you ever grieve about the situation of our nation? O hanggang kwentuhan lang laman yan? Hello? Nararamdaman ba yung bigat nito? Hello? Nandiyan ba kayo? I'm trying to challenge you. Kung hindi kayo na-challenge, baka hindi nag-work. Do you feel the burden? Mabigat yung problema natin. Alam nyo ba yon? Hello? Kaya nyo bang tanggapin yon? Yes daw. No! Sabihin nga natin, no, hindi ko tatanggapin yan. Ibig sabihin yan, I will do something about it. Okay? I will not stay and make it stay like this forever. I will do something, I will do my part. Sabihin nga natin sabay-sabay, I will do my part. Sabi niya dun sa Matthew 5:13, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. We are the salt of the earth. Alam nyo ba yung salt? Ano bang ginagawa ng salt? Preservative, panlasa, panggamot. Di ba? Sinong naggamot na ng asin? Nagbabad. Yung bago ko natutunan this week, yung asin pala pwedeng pang-counter ng amoy ng pintura. So, nagkalat ako ng asin sa buong building para ma-absorb yung toxic ng pintura. So, when you lose your saltiness, how can you bring taste to the tasteless and dying world? Hopeless, di ba? Yung mundo natin.
Sinong nakakaalam na pag bumoto tayo ng presidente ngayon, merong mangyayaring pagbabago? Wala. Kahit parang sumusugal lang tayo pag bumoboto tayo eh. Di ba? Parang nagmimini-mini mo lang talaga tayo pero walang nakakaalam. Pero ang sinasabi ni Jesus, you are the salt. Ikaw ang magdadala ng lasa sa Pilipinas. Ikaw ang magdadala ng goodness in what we have. When you lose your saltiness, how can you bring healing to the wounded? Alam nyo ba na surrounded tayo ng mga tao na sugatan? Broken-hearted, broken families. Kaya nga ang vision natin as a church is winning and restoring families. Kasi marami pong pamilya na watak-watak. When you lose your saltiness, how can you counter the toxic smell of this world? Minsan nauuwi tayo sa analysis. Yung shinare ko nung Friday sa Phenomenon. Kumain si Jesus doon sa Pharisee. Tapos yung woman na sinful woman, sabi ng Bible, lumapit sa kanya, nabalitaan nandun si Jesus. Sabi nung Pharisee, kung propeta talaga to si Jesus, malalaman niya kung gaano makasalanan niyang tao na yan. Pero itong saltiness na sinasabi ni Jesus ay kagaya ng ginawa ni Jesus na pag-handle niya dun sa babae, tinanggap niya yung worship ng babae at tinanggap niya yung ginagawa ng babae. Pagkatas mangyari lahat ng ginagawa ng babae, nag-illustrate siya dun sa Pharisee. Pagkatapos niya mag-illustrate sa Pharisee, dalawa ang nawin niya. Yung Pharisee at yung babae. Nagbigay siya ng lasa dun sa dalawa. Pero yung Pharisee, ang problema niyo nung una ay parang may scanner. Pagdating ng babae, naku, sana malaman ni Jesus kung anong klaseng tao to. Do you own the idea that we are the salt of the earth? Tanungin mo yung katabi mo, asin ka ba? Tao daw, hindi asin. Unless you acknowledge that we are the salt of the world or the earth, and that the world is in need of taste, the world is in need of healing, the world is in need of restoration, you cannot be of any use. Sabi niya dito, unless natanggapin mo na ikaw nga yung asin, unless natanggapin mo na kailangan ng mundo ng alat, kailangan ng mundo ng kagalingan, kailangan ng mundo ng pag-asa, ng restoration, baliwala yung existence mo. Or hindi natin pwede masabi na talagang you're bringing salt. Sino ba sa inyo kumakain ng pagkain na walang lasa? Kung pwede lang, lahat ng pwede panlasa, patis, bagoong, lahat, ihalo mo, di ba, para masarap. Kahit natataas yung BP mo, di ba? Minsan lang naman eh. Every other day. So, do you think that this problem na sinasabi ko sa inyo ay problema ng government o problema natin lahat to? Hello? Sabi niya dito sa verse 21 nung binasa natin kanina sa 2 Kings, then he went out to the spring and threw the salt into it, and saying, this is what the Lord says, I have healed this water, never again it will cause death and make the land unproductive. Alam niyo ba ngayong araw na to, God wants to heal our nation? Hello? Hello? Di niyo ba nararamdaman yung nangyayari sa G12 conference? Taon-taon, parami ng parami. Hello? Sabi nga ni Pastor Joey minsan, hindi yata alam ng maraming tao na meron na nangyayaring pagbabago sa Pilipinas. The question is, are you gonna be part of it? Are you gonna be the salt na binubuhos sa maduming tubig para luminis at magkaroon ng production? Sabi niya dito sa verse 22, and the water has remained pure to this day, according to the word that Elisha had spoken.
So if so, are you ready to be poured into the Filipino problem so that the healing may flow? Ownership should lead us to weeping, praying, and fasting, and doing something. Sabi ni Nehemiah, when I heard these things, I sat down and wept for some days, mourned and fasted, and prayed before the God of heaven. Pagkatanggap niya ng balita, hindi pwede to, hindi pwedeng lumaganap to, hindi pwede mangyari to. Lord, kawawa yung bansa ko, doon ako nanggaling. Masarap yung posisyon ko dito, protektado ako dahil naglilingkod ako sa hari mismo. Masarap yung kinakain ko araw-araw, maganda yung tulugan ko. Pero ano yung sitwasyon ng Israel, hindi ko kayang tanggapin. Ang warning ni Jesus or ni God dito sa Amos, sabi niya, but you did not grieve for the ruin of Joseph. Prayer ni Nehemiah, gusto ko gawan ng solusyon to Lord. Parang awa mo na Lord, kung pwede lang, let your ear be attentive. Tulungan mo ko na sana pag lumapit ako sa king, alam kong gagawin ko, alam ko sasabihin ko. Hindi lang siya nanalangin, hindi lang siya umiyak, hindi niya lang tinanggap yung sitwasyon. Lord, beginning this day, I will do something about it. Sabihin nga natin sabay-sabay, beginning this day, I will do something about it. Alam niyo ba yung goal ng church natin is to work on the roots by winning souls and making disciples. Maaring hindi natin kaya maglagay ng Kristiyano sa gobyerno, pero kaya nating pakialaman ang mga ugat. This January, we will have our 1-week prayer and fasting right after we celebrate Christmas and New Year. This will be a church-led fasting and prayer for our nation as we prepare to win souls and make disciples for 2016. It will be followed by, magkakaroon tayo ng tinatawag natin Cell Miracle Catch. Sabihin nyo nga, Cell Miracle Catch. Alam nyo ba na sa mga hindi nakakaalam, maraming communities po na hawak ang People of Grace. Kalat-kalat po tayo dito sa San Vicente. Hindi na nga natin pwede sabihin na Kamuning eh. Meron tayong San Vicente, meron tayo dito sa Kalusugan, meron tayo dito sa Scout area, meron, of course, meron yung FCM, yung older areas, and then meron sila Pastor Edward sa Novaliches, yung mga campuses dito, yung Ramon Magsaysay, Quezon City High School, Trinity, at yung mga surrounding campuses around this. Marami na po tayong nai-influence as the church. Pero ngayon, aside from blessing every home, we want to really be more visible dun sa mga area na yon. Ako natutuwa ko na yung People of Grace dito sa Kamuning na alam na ng mga Quezon City High School na merong basketball. Ang next dream natin ay sana alam nila that Jesus is really found here. So ito yung kasama sa gagawin natin sa Cell Miracle Catch is na maliban sa alam nila na may basketball dito, alam din nila na lalago at makikilala nila kung sino yung totoong tagapagligtas nila. Of course, yung iba sa kanila alam yon, and it's really a struggle na kailangan natin pag-pray. Kasi mahirap po na mag-minister sa mga... Ako personally, pag nagpe-preach ako, struggle. Kasi tatayo, mag-iingay, papatahimikin mo. Diba? So, mahirap eh. Pero, kaya nga, preach ko yung love last week kasi yun talaga yung struggle. Alam ko nung gabi na yun, dadating sila dahil yun yung conclusion nung sports fest namin and liga. Alam ko na it will be hard for some people to accept na ganun nga talaga sila. Dahil yung nature nila na magulo. But, how willing are we to adjust in order to express our love to other people? Hello? Sila ba unang dapat mag-adjust o tayo? Hello? So, beginning, after natin mag-pray, mag-prepare, beginning February, last week of February, January until end of February, ito yung gagawin natin sa iba-ibang campuses. Papalabas tayo ng movie about the cross, how the cross helps each one of us. And then we will minister to them. So, ang challenge is, are you gonna be part of this vision? Will you be helping each one of us?
We will influence our barangays, our schools in specific target areas, and we will do it by showing the film. Yung film na yun, ang title niya, Do You Believe? Sabi niya, Do You Believe? So sa Tuesday, meron tayong movie watching sa mga potential leaders. Sa atin na mga leaders na piniprepare ng mga cell leaders natin, you are invited. So, sino sa inyo na gusto nyo na talaga makita yung pagbabago sa Pilipinas? Kung sakali na magaling yung presidente natin at sumabay talaga yung transformation na pinapangarap natin lahat, magandang bagay yon. Ibig sabihin, the people are ready to obey the government. The people are ready to obey the law. Are you ready to be the salt of your sphere of influence? Or are you going to remain complacent? Okay naman ako, nakakakain naman ako. Total, busy naman ako. Meron naman, inaalagaan ko naman yung mga empleyado ko, mga tao ko, mga anak ko. Tumutulong din naman ako sa kapwa ko eh. Siguro enough na yon. Ba't ko kakargahin ang problema ng Pilipinas? Tayo lahat. Siguro maghanap ka na lang ng partner to